na mabubura sa isipan ng maraming Pilipino ang trahedyang iniwan ng Bagyong Ondoy. Kaya naman sa Marikina, hindi man sila direktang apektado ng Bagyong Yolanda, pursigido ang mga residente na maghanda. Regular na rin ang mga disaster preparedness campaign ng lungsod. Live mula sa Marikina, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, isa raw mapait na leksyon. Ito raw ang nasa isip ng maraming mga taga Marikina City matapos nga ang pananalasa ng Bagyong Ondoy taong 2009. Pero matapos daw ang pahirap na naranasan nila noon, ay ang leksyon naman na anumang oras ay dapat na maging alerto. Ang trauma na dulot ng isang malagim na trahedya, may maganda ring ibinubunga. Ito raw ang aral na napulot ng mga tagalungsod ng Marikina na halos pinadapa ng Bagyong Ondoy taong 2009. Sa tuwing aalingaw-ngaw ang tunog na ito, pangamba raw ang dulot sa mga residente, kasabay ang takot na muling lamunin ng tubig ang kanilang lugar. Sa tabing ilog na bahagi ng barangay Nangka, manakanakang buhos ng ulan at makulimlim na langit bandang hapon ang tanging senyales na dumating na sa bansa ang Super Typhoon Yolanda. Pero si Lola Rosalina nadala na raw sa bangungot ng Ondoy. Bigla ho ang wala ho kami talaga nadala noon. Yung anak ko nga nagluto na, nakaluto, hindi na nakait. Ang bilis ho ang bilis ng pangyayari. Ubudang hirap po, talagang napakahirap po. Nawalang gamit po? Oo, nawalang gamit. 3 hakbang mula sa pintuan ng kanyang bahay, nakalapag na ang mga kakailanganin sa evacuation center. Sa lantain man o hindi ng bagyo ang lungsod, wala na raw tanong-tanong pa. Basta na-warning nga na gano'n, yung makailangan mag-ano ka na rin para kung ano man ang mangyari, nakahanda ka na. Sa regular na disaster preparedness campaign ng lungsod, layunin daw na ang pagpapanik ay mapalitan ng pagiging alerto. Sa bingit ng sakuna, hindi magpapasaklolo kundi sagipin ang sarili, ang dapat daw na mentalidad ng bawat isa. Kesa dun sa nagpapanik ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi lahat kayang sagipin o i-rescue dahil nga hindi naman ganun karami ang mga rescuer. Oras ang kalaban sa pagbabanta ng trahedya, pagiging maagap ang pangunahing sandata. Ang mga gamit tulad ng cellphone, flashlight at mga baterya, ugaliing malapit lang sa higaan sakaling kailanganin sa dilim. May bagyo man o wala, mas mabuti na raw na nakahanda ang family evacuation bag na laman ang mga sumusunod. First aid kit, damit, toiletries, pera, ID at iba pang mahalagang dokumento at pagkain. Para naman sa inumin, kailangan ng 4 na litrong tubig kada araw bawat isa. Mabuti na rin daw na ipagpalagay sa 7 araw ang itatagal ng kawalan ng supply. Tandaan din daw na hindi lamang sophisticated equipment ang maaaring gamiting pansagip. Paano natin siya gagamitin? So, tanggalin nyo lang yung takip, ilagay nyo sa loob, balik nyo yung takip. Pwede kayong palutangin yan. Wala kaming yung safety bag. Ngayon ko lang din nalaman yung ganun. Siguro next day, kailangan ko na mag-provide. Kasi marami lang nakikita sa TV pero hindi pa rin namin hinahanda. Kaya siguro gagawa na lang kami ng paraan para makaalis. Walang makapagpapabago sa nais na tahakin ng bagyo at hindi rin namimili ang sakuna. Pero kung bawat isa raw sa tahanan, kasali sa paghahanda, nasa kamay natin ang kaligtasan. Regarding proactiveness, yes, I can say na the communities are now cooperating. That whenever the local government unit would require them to go on pre-evacuation activities, nagko-cooperate na yung ating mga kababayan. Jessica, update mula sa Public Information Office ng Marikina City ay umaabot pa lamang sa 13.7 meters above sea level itong level ng tubig sa Marikina River. Ito raw ay considered na normal pa rin sa mga sandaling ito. Bagaman na nagpapatuloy pa rin yung paambon-abon dito sa ating location. Gayunpaman ay patuloy pa rin daw na minomonitor ng Marikina City ang mga tubig naman na manggagaling sa karatig lugar, particularly sa may Rizal, para makapaganda sakali man na tumaas pa rin ang level ng tubig dito sa lugar. Jessica. Yes, liwanagin lang natin na Cedric, kasi may mga nagpapakalat ng kung ano-anong balita na baka tumama raw dito sa Metro Manila. Hindi po totoo yun. Bagamat may ulan din na maaring magawi dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon. Pero yun ay ulan lang. Wala na yung bagyo ay from Busuanga ay harinawa, didiretso na ng West Philippine Sea. Gayunpaman,
always helps to be always ready. I am ready dapat lagi. Be alert, di ba? Tama, Jessica. At siguro para dito rin sa mga kababayan natin sa Marikina City, ulitin natin, 13.7 po. Dahan-dahan bumababa itong level ng tubig dahil 15 meters yung first alarm. So ulitin po natin, wala pong alarma ngayon at normal po ang kondisyon ng tubig, ang level ng tubig dito sa Marikina River, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.